Good evening po sa inyong lahat. April 1. Anong naalala ho ninyo? Miyerkules Santo. Sabi niyo po sa katabi ninyo, ipaalala ninyong mabuti sa katabi ninyo. Ipaalala po niyo sa katabi ninyo, huwag kang magpapaloko. Sabi niyo sa katabi ninyo, huwag kang magpapaloko. Huwag tayong magpapaloko. Pero mga kapatid, higit pa sa ating nakagawi ang tawaging April Fool's Day, ang April 1. Abay, meron pong mas mahalagang dapat nating tandaan sa araw na ito. Ang salitang katapatan. Faithfulness. Katapatan. At ito po ang ating pagninilayan ngayong gabi. Miyerkules Santo. At sinong karakter ang pinapakita sa atin ngayon dahil itong mahal na araw nung linggo, di ba? Ang galing-galing ng ating mga lector commentator. Nagkaroon tayo ng pagsasadula rin sa ating ebanghelyo. Nando si Pilato, ang taong bayan, ang asawa ni Pilato, si Jesus. Talagang all-time favorite talaga si Brother OG kapag dating sa linggo ng palaspas. Ikaw ba? Talaga? Kung Brother OG talaga, damang-dama ko yung gigil ninyo. No? Pero kung kayo po ay nakinig ng mabuti, imagine ninyo, isa kayo sa nandoon nung panahon na iyon. Totoo, pero biro, ang galing ho ninyo. Kasi nagagamit natin ang pagkakataong ito para maging instrumento tayong pagnilayan natin, dalhin natin ang isa't isa sa mga sandaling ito sa buhay ng Panginoon. Kaya nga pinapaalala sa atin lagi na lang ito inuulit-ulit, ang Holy Week ay hindi po vacation week. Hindi po ito araw lamang ng pagpapahinga, ng outing, ng party, lalo na sa ating mga Kristiyano Katoliko. Ito'y napakahalagang mga sandali sa buhay natin, hindi lang sa buhay ni Kristo, sa buhay nating mga Kristiyano. Upang mas mapalalim pa natin ang relasyon natin sa Diyos. Kaya we are all so blessed and must be grateful na binigay ng Diyos ng simbahan ang isang linggong ito pagkatapos ng 40 araw ng Kwaresma. Naalala ko, of course, nagpapasalamat din tayo. Mamaya may practice ang ating mga volunteers, ang ating mga servers para sa 3 mahahalagang araw, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at ang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na magsisimula sa Sabado ng gabi. Nung Sabado, binabati natin ang ating mga kabataan sa kanilang unang musical. Pero siyempre, kailangan pa natin na tulungan, suportahan pa sa susunod, no? Pero napakaganda ng kanilang pagsasadula. Na-miss ko nung ako po ay kabataan sa aming parokya sa Our Lady of Fatima sa Bacood. Abay, ako'y nakasali rin sa musical play. Ang pamagat ay Fiat. Your will be done. Thy will be done. Musical din. At tuwan-tuwa naman ako, sabi ko sa nanay ko, manood kayo kasama ako. Maganda ang role ko. So nagpunta yung magulang ko, yung family ko, naka-ready, no? Parang nung Sabado, ang daming mga supportive na magulang. Naka-standby dun sa mga anak nila. Ang nanay ko noon talagang tipid na tipid kasi 24 shots lang yung binili namin na film, di ba? Dati di film pa. Kaya dapat piling-pili lang yung kukunan mo. Di kagaya ngayon, maramihan. Excited na. Inaabangan ako. Hanggang sa nagulat sila. In-spotlight ako sa likod. Wow, solo ang anak ko. Galing sa likod. Tumakbo ako papunta sa harap. Naka-ready na sila. Tumabi ako kay Kristo. Aba, ready na. Hinalikan ko si Kristo. At itinaas ko ang aking kamay. Dala-dala ang pera. Sabi ng nanay ko, Judas pala. Yun ang role ko. Hindi ko makakalimutan yon. At least nasama. Judas. Kaya nga pag tinatawag natin yung mga kapatid natin na nagtataksil, Judas. Kayo ba'y minsan nang natawag, na ituring, na bansagang Judas? Wag ko kayo mag-alala.
Ang Judas ay hindi lang yung mga nang iiwan, tumatalikod. Tandaan ninyo, si Judas ay nanatiling kasama nila. Si Judas ay sumabay sa kanila. Kumain, natuto, naglakad, natulog, tumawa. Kasama nila si Judas. Kaya ito'y magandang paalala sa atin. Maaari nga tayo ay nagsisimba pa rin, nagsiserve pa rin, tayo ay nagdadasal pa rin, tayo ay pumapasok pa rin sa simbahan. Pero baka naman, ang kalooban natin ay Judas. Dahil nag-iisip tayo, nagpaplano tayo ng mali at masama sa isa't isa. Hindi lang sa Diyos, kundi sa isa't isa. Kaya nga ano ang dapat hilumin ng Diyos sa atin ngayon? Ay yung ating buong pagkatao. Na sana habang tayo ay kasama pa ng ating pamilya, ng asawa ninyo, ng mga anak ninyo, ng mga kapatid ninyo, ng apo ninyo, kasama pa rin tayo ng mga kaibigan natin, sana ang kalooban natin ay maging kalooban ng Panginoon. Meron akong napanood sa Netflix ngayon lang hapon. Ang nag-utos sa akin, nanay ko, panoorin ninyo. Hindi ko na sasabihin yung pamagat ho, basta hanapin ninyo. Ito'y dapat may patnubay ng magulang ang kailangan dahil sa mga salita na hindi pambata, pero napakaganda ng kwento. Yung tungkol sa magkakaibigan na nabuo isang gabi magdamag. At yung palang isa nilang kaibigan, pag kinuwento ko ito, sinira ko na. Manood kayo na lang. Hanapin niyo yung kwento na iyon. Nandun si Cherry Pie Picache. Napakaganda ho. Pero pag bata ang manonood, patnubayan. Pero maganda lang yung isang eksena doon ni Cherry Pie at nung asawa niyang may sakit. Kasi yung kanyang asawa ay may sakit. Ngayon dahil nga umikot lang sa magdamag yung kwento, nung nagbalik na sila sa pamilya nila, umiiyak yung kanyang mister dahil nga baldado, naka-wheelchair. Simula nung ikinasal sila. Kaya habang panahon niyang inaalagaan yung asawa niya, kaya bakit umiiyak? Ano ang sabi ng mister? Akala ko, iniwan mo na ako. Akala ko napagod ka ng mag-alaga sa akin. Anong sabi niya? Diba? Sa kalusugan at kahinaan. Kaya mga kapatid, ngayong mahal na araw, tanungin natin ang sarili natin. Hindi lang yan sa mag-aasawa. Sa bawat relasyon. Relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa isa't isa. Tapat ka pa rin ba? Sa hirap at ginawa? Sa dusa at saya? Sa kalusugan at kahinaan? Mabuhay man hanggang kamatayan? Kaya mo bang magkaroon ng kalooban ng Panginoon? Sa pagkapatuloy ng misa natin, hingin natin sa Panginoon ng kapatawaran sa mga pagkakataong, sorry po, naghudas tayo. Hindi dahil tumalikod tayo, hindi dahil umalis tayo, kundi dahil hindi nila tayo naging tapat na kasama. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ayusin natin, itama natin ang oras na binibigay pa ng Diyos upang magkasama